Inquirer Politics. Ang pag-unlad naman ng bansa, hindi yan nakasalalay sa ilang kalsada at ilang tulayang na ipatayo ng Pangulo. At hindi naman po nararamdaman, sa totoo lang, yung ipinagpapalaki yung mga statistika ng administrasyong ito. Ang katotohanan, ang totoong state of the nation, pinakamataas ang unemployment sa panahon ni Mrs. Arroyo, pinakamarami po ang mga Pilipinong nangingibang bansa dahil walang trabaho dito sa ating bayan, pinakamataas po ang inflation dahil sa value-added tax sa kuryente at gasolina, at napakatindi po, pinakamarami naghihirap at nagugutom. Yan po ang tunay na state of the nation, hindi yung focus-focus na telepantasyang gustong iparating sa atin ng talumpati ni Mrs. Arroyo. Ang buong bansa ngayon ang inaabangan, ano ba talaga ang plano ni Mrs. Arroyo? Siya na ba ay bababa sa poder o siya ba ay maghahagad pa ng iba pang posisyon sa gobyerno? Kasabay ba nito, itutulak pa rin nila ang tsatsya, gayong napakarami na ang tumututong dito. Ito nagiging dahilan ng paghahati sa ating bansa. Sa atin naman po, kinakailangan po i-atras na once and for all ni Mrs. Arroyo ang tsatsya. Pag pinilit niya yan, talaga pong naghahanap siya ng gulo, naghahanap siya ng away mula sa mga kababayan natin. Pag inatras naman niya yan, yan po ay isang malaking tagumpay ng ating mga kababayan. Ayan ang tunay na tsatsya! Yan ang sinasabi sa'yo, kapatid na Noel! Alam mo, after how many years I've come to set my expectations really low or no expectations at all. Actions speak louder than words, and then if we look at what's happening around us, there were a lot of promises made from 2001 until now, but still our problems remain to be the same. There's no clear measures on the extension of the Comprehensive Agrarian Reform Program. The prices of medicine has continued to rise, and all these things that are really the concerns of the poor. All she really does is brag about the numbers, GDP, GNP, economic data. Pero ano naman talaga ang nararamdaman ng mga tao? Yun talaga ang measure of success. Papakita lang to no kanilang insecurities na yung mga datos na binabanggit niya ay datos na nilikhabi ng kanyang mga alagan. Dito nagpapakita ng tunay na alagayan ng bayan. With the numbers na sinasabi niya, wala, parang totoo, nagpapatunay lang talaga yung yung concept ng zona na to, nakasunangalingan. Hindi siya talaga nagre-reflect nung sentiment ng mga tao. Bawa kung sinasabi na 8 million jobs sa buong term niya, hindi yun totoo. Kasi kung titignan mo yung jobs na na-create, poor quality yung jobs na na-create, at lalong dumami pa yung mga part-time jobs.